hapon po sa inyong lahat. Gandang hapon po. Din po si Idol. Andito si Tatay Napoleon, ang aming pong taus-puso pagkikiramay. Ayun po yung kapatid ko po nasa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Opo. Sino po yung hinahabol ng mga pulis ng kamator? Ako po. Sino po kasama nyo noon? Ako lang po mag-isa. So, naabutan po kayo? Opo, doon po banda sa Camacho Junk Shop. Sa elementary pa lang po, tinatawag-tawag na po nila ako. Pero di ko po sila pinapansin. Yung naabutan na po ako, doon na po sila nagsabi na, "Boy, taga-saan ka?" Ba't kanila hinabol? Hindi ko po alam eh. So, ngayon, doon sa CCTV makita nga po, nakabuntot sila sa iyo. Opo. Dalawa sila. Saan po kayo nadatnan? Doon na po nila ako naabutan nun sa malapit sa junk shop. Sa junk Junk shop. shop po. Pagdating po doon malapit sa junk shop, ano pong sumunod na nangyari? Tinanong po ako kung taga-saan po ako. Sabi ko, taga dyan lang po ako sa may tulay. Tapos ang sabi niya po, "Pulis ako, asan yung papel mo?" Yeah. Papel po ng motor. Okay. Di ko naman po inisip na pulis sila kasi mga nakasibilyan po, mga lasing din. Okay. Kaya ang tumakbo po sa isip ko, kung hindi po ako hold upin, kakarnapin po yung motor. Correct. Kaya, Exactly. kaya tinakbo ko na po na mabilis yung motor pa uwi po sa bahay. Pagbaba ko po sa motor, kumatok po ako ng 2 beses sa bintana. Sakto naman pong dumating din po yung rider na sumusunod sa akin. Saka po bumunot ng baril yung angkas. Kaya hinubad ko rin po na mabilisan yung helmet ko para ibato po sa kanila. Kaso pag amba ko po, umabante po yung driver. Tapos sinundan ko pa po hanggang dun sa kanto namin, saka ko po binato. Pagbato ko po, dun po bumagsak yung motor nila. Kasi madulas din po yun dun sa nila banda pinagdaanan. Matubig din po. Okay. Pagtayo po ng driver, bumunot na po ng baril. Saka po ako pinaputokan ng 4 na beses. Yung pagsunod ko po sa kanila, di ko po napansin na lumabas din para yung kapatid ko. Pagdating ko pa lang sa bahay, sinundan po ako. Yung kapatid niyo pong tinamaan. Opo. So, yung pulis po, si Corporal Arnulfo Savillo, yung isa civilian, si Jeffrey Baguio. Alin po yung civilian? Backride po. Ay, yung backride. Opo. Yung may baril din po yung backride. Ayun po yung unang bumubunot sa akin ng baril. Bakit may baril tong backride itong si Jeffrey? Hindi ko po alam eh. Asset siguro nitong pulis. Opo. Pero sino po nakabaril mismo? Yung driver po. Si Corporal. Opo, pagtayo niya po, bumunot na rin po siya ng baril galing sa bag niya. Saka po ako pinaputokan ng 4 na beses. Saan po siya naka-assign, sir? Ito si Corporal Savillo, Colonel. Dito po yan, sir, na-assign, sir, sa Compact 5, sir, kung saan doon po yung nangyari yung insidente, sir. Opo, pero ano po yung kanyang posisyon, sir? Patroller po siya, sir, patroller po. So alam niya po na maling-mali po yung ginawa niya nung inyo pong imbestigahan. I suppose, sir, na alam niya, sir, kasi mali yung ginagawa niya, sir, eh. So, I suppose na alam niya yan, sir, kasi ever since na yun na talaga yung tinuturo sa kanila, sir. Opo. Ano pong sinabi niya po sa inyo o sa mga investigador nung siya po'y tanungin, bakit niya raw po nagawa yun? Hindi namin gaano na sir, kasi from the time na inaresto na namin ito, sir, nagkaroon na siya ng karapatan, sir, na manahimik, sir. Okay. Kasi in-inform namin siya, sir, na kanyang karapatan, sir, kasi yun man yung basic, sir, requirement, sir, na after the arrest, you have to inform the suspect, sir, kasi suspect na po siya nung time na yun, sir, na hinuli siya, to remain silent, sir. So, that is why, sir, na hindi na namin sa kinuha na ng statement, sir. I agree with you, sir. Of course, may karapatan siya. He has the right to remain silent. Of course, kasama Yes, yun sir. sa Miranda rights niya. But anyway, Opo, sir. ang importante, sir, siya po'y nakakulong na at na-inquest na, may kaso na, kasama po itong si Jeffrey Baguio. So yun lang po siguro, from time to time, pakitrain po yung inyong mga pulis. Homicide lang po ba talaga, sir, yung kaso? Homicide kasi ang nabaril ay yung kapatid nyo na hindi naman talaga yun ang target talaga siya. Kasi kung siya tinamaan, pwede pong masabi natin murder. So, pwede makapagpiansa po itong pulis na ito, Colonel? Sir, inantay po namin yung resolution, sir. Doon pala magde-determine, sir, kung magkano po yung or papayagan po ba magpiyansa. Pero kasi dito sa aming karanasan, sir, kapag homicide, sir, nakakapag-post bail po yan, sir. Leonardo Rebullido, mayari ng St. Martin Funeral. Magandang po, Mr. Rebullido. Magandang hapon po sa iyo, Idol Rapi. Bilang tulong po dito sa mga kamag-anak ng biktima, magkano po yung balanse diyan po sa punerarya ninyo? Wala pa akong naibibigay yan. Ang usapan po namin doon sa kasi Garden City. O sige po, wala pang naibibigay. Magkano po lahat? 35,000 po. Kung bigyan kita ng 30,000 ngayon, cash, okay na, discount na 5,000. Sige, pwede na rin siguro. Kasi yun naman manggagaling. Di lang tulong. Opo. So Para tulong ko 30,000, lang. ipapadala ko sa inyo ngayon on the spot. Okay?
Sige po. At saka, ako rin nagpapunta sa inyo dyan kasi may dahilan. Ewan ko lang kung sinabi sa inyo. Ano po yun? Sige po. Para kako, sabi ko sa kanila, maganda yung pumunta kayo kay Mr. Rapitol po kasi para mag-repair kako yung lalo na kako yan, police, maganda niya ilapit mo kay Rapitol po. At salamat po, Sir Leonardo. Sobrang thank you. Sige po, meron pa ba mga pangangailangan, kailangan pa siyang bayaran dyan sa inyo, sir? Ako na pong sasagot. Yun lang po talagang kasi nung una kasi nag-usap kami niyan, doon sila pumunta sa iba kaya napamahal tuloy sila doon sa pag pina-autopsy ho kasi yan. Doon na sa nanggaling sa iba yan, 33,000 binayaran nila. Nagbayad po kayo? Opo, sir. Kanino kayo nagbayad? Doon po sa Ospuneraria sa Such po, sa Elitex. Magkano binayad nyo? 33,000 po. Papalitan ko na rin 33,000. Yung 33,000 na naibayad nyo sa kabilang punerarya, palitan ko yung sabi nyo nag-autopsy, Opo. plus yung 30,000 dito kay Sir Leonardo. Sir Leonardo, hindi na pala ako tatawad kasi ang bait mo pala, nag-repair ka pa di sa amin. Gawin ko ng 35 ulit. Sakit ko muna ng 33,000 pambayad. Mga bigay-bigay din po. Nagbigay si Kung nagrales, ng inipon-ipon po 10,000 namin. bago si PD rin nagbigay din doon. Si PD nagbigay. Opo. Oh, okay. Bago- Marami pa rin tumulong din. But anyway, Bago si Tsaka si Mayor din yung po. Si Mayor Hernan. hiram namin na pera, binalik na namin ng pagbigay ni Mayor noong Sabado. magkano binigay ni Mayor? 10,000. Okay, mabait si Mayor. Anong pangalan ni Mayor? Bangilista. Evangelista. Mayor Evangelista ng 10,000. Tapos si PD, magkano binigay ni PD? Bali, Para pasalamatan natin sila lahat. Baliben. dalawang yung kay PD, 10. 20 si PD. At saka Mayor, kay PD. Nograles, 10. 10. Nograles, Congressman Nograles, 10. Si Ay. PD, mas malaki si PD, 20. Oh, yun lang, sir. 30. Okay, sige. Thank you, Mayor Evangelista. Colonel Bakay, maraming salamat po. Si Congressman Nograles, salamat po. Ayan. Okay, dapat bigyan natin ng credit. Pasalamatan natin yung mga tumulong. Sasagutin ko na po yung punerarya and then magbibigay po ako ng 50,000 cash para po tulong doon sa inyo. Bukod pa po doon sa pagsagot ka punerarya. Sir Leonardo, Opo. maraming salamat. Mabuhay po kayo at isa po kayong napakabuting mamamayan. Huwag niyo po ibababa ang telepono, Sir Leonardo. Kakausapin po kayo ni Odette. Ay, sige po. Salamat po. Pag-usapan natin off-air yung plano Opo. nang hindi nila nalalaman.